Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay sinabi ng Lunar Fairy na hindi na mahalaga kung sino man ang tumatapat sa kanya sa lugar na ito, dahil kung hindi naman babalik mula sa pagkakalibing ang Waryong Manor Swordsman na si Yeon Muryong, ay walang kung sino sa mundong ito, ang may kakayahan upang magawang matalo siya. Matapos ay agad naman siyang sinugod ni Yeon Mubak, at habang papasugod ito ay galit nitong sinasabihan ng Lunar Fairy na umalis na ito ngayon din sa kanilang Waryong Manor, kaya naman ay agad itong nagsagawa ng isang pag-atake at ito ay ang Nine Heavens Arts third form, Dragon Cloud and Tiger Wind. Sa ginawang ito naman ni Yeon Mubak ay madali lamang itong sinasalag ng Lunar Fairy, kaya naman nang matapos ito sa kanyang ginawang pag-atake, ay napasabi ang binata na titignan nila na kung hanggang saan niya magagawang kayanin ang pagsalag sa kanya, kaya naman ay agad na itong sumugod ulit at sinabihan ng Lunar Fairy na ihanda na nito ang kanyang sarili para sa kanyang nalalapit na katapusan. Nakangiti naman na sinagot siya nito at sinabi na hindi nito sigurado kung kailangan pa ba niya na maghanda sa gagawin nitong atake sa kanya, ngunit nang tumama naman ito ay bigla naman na nagulat ang Lunar Fairy. At napasabi na ang ginawa niyang iyon ay talagang napaka-epektibo, ngunit galit naman na sinabihan ito ni Yeon Mubak na tumahimik lamang ito dahil sa gagawin niya ang lahat mapaslang lamang siya. Ngunit sa isip naman niya na alam nito na talagang mabisa ang ginawa niyang iyon dahil sa nagawa na niyang makaharap ang mga miyembro ng Yumyung Cult noon sumugod sila kasama ang pinuno ng Heavenly Sect. Kaya naman ay kailangan niyang tapusin ang lahat ng ito ngayon gamit ang kanyang pinakamalakas na teknik habang nakababaw ang depensa nito, kaya naman ay agad niyang inatake ang Lunar Fairy gamit ang kanyang Nine Heavens Arts 7th form, Ground-Rending Dragon Claws. Sa nakitang ito ng Lunar Fairy ay bigla naman siyang napahinto, maging ang kapatid ni Yeon Mubak na si Yeon Sungbek ay napasigaw na ito na ang kanyang katapusan, at dapat ay umpisa pa lang ay kinilala na nito ang kinatatakutang Waryong Manor. Sa nangyari ay napasabi na lang dito ang Lunar Fairy na hindi siya magagawang mapasaya ng atakeng paparating sa kanya, kaya naman ay gamit ang isang paghampas lamang ng kanyang sandata sa paparating na atake sa kanya, ay madali lamang niya itong napawalang bisa. Sa nangyari ay gulat naman dito si Yeon Mubak at sa isip nito ay ang atake na iyon ay ang lahat na ng kanyang lakas at maging ang kanyang 7th star chi ay ibinuhos na niya sa ataking iyon, ngunit madali lamang niyang napawalang bisa ito. Matapos ay sinabi naman ng Lunar Fairy na masiyadong malaki ang inasahan nito para sa kanya, at hindi nito naisip na ganito lamang ito kaina. Dagdag pa nito na hindi niya naisip na karapat dapat ang kagaya niya na humawak ng isang espada para sa ganong kainang pag-atake. Kaya naman ay matapos nito ay binigyan naman siya ng malakas na atake ng Lunar Fairy, ngunit nang sinalag ito ni Yeon Mubak ay maging ang kanyang sandata ay madali lamang na nawasak gamit lamang ang kanyang kamay, upang magawang tumama sa kanyang katawan, at magresulta ng kanyang pagkakatalsik sa malayo. Sa nangyari ay nagresulta naman ito ng malakas na pagkakasabog sa lugar ng pinagbagsakan ni Yeon Mubak, upang ang kanyang mga kapatid ay biglang mag-alala sa kanyang sinapit mula sa ataking iyon ng Lunar Fairy, kaya naman ay agad itong pinuntahan ni Yeon Sungbek habang tinatanong kung ayos pa ba ito. Matapos ay agad naman itong sinabi sa lahat na umpisa ngayon ay silang lahat ay lalaban na. Kaya naman ay inutusan nito ang lahat ng mga mandirigma ng Waryong Manor na umpisahan na nilang depensahan ang kanilang pinuno. Nang bigla naman na nagsalita ang kapatid nitong si Yeon Mubak at pinapatigil ito sa kanyang mga ipinag-uutos, dahil sa ang isang iyon ay wala sa level upang makayanan ng kanilang puwersa, ngunit hindi niya ito sinunod bagkus ay sinabi pa nito sa lahat na walang kinabukasan ang Waryong Manor kung mawawalan sila ng tatayo bilang kanilang pinuno kaya naman ay kailangan nilang protektahan ito gamit ang kanilang mga buhay, na agad naman na sinunod ng kanilang mga tagasunod. Sa nangyari ay napasabi naman ng Lunar Fairy na kitang-kita naman maski sa isang kisap ng mata kung gaano kawalang kwenta ang kanyang dating kaaway na si Yeon Muryong. Dahil sa hindi ito nagkaroon ng interes upang turuan ang kanyang mga tagasunod patungkol sa lakas na mayroon siya lalo na sa kanyang mga anak, kaya naman ay sinabi niya dito na hindi na siya nasisiyahan pa sa mga nangyayari, at wala nang dahilan pa para kumilos siya dito, kaya naman ay inutusan na lang nito ang kanyang mga alagad, at sinabi na sunugin nilang lahat ang mga ito at walang kahit na isa sa kanila ang aitetirang buhay.
Sa nangyari ay tuwang-tuwa naman ang mga tagasunod nito na sundin ang kanyang ipinag-uutos na tila ba mga uhaw na uhaw sa pagdanak ng mga dugo, kaya naman ay agad na kumilos ang mga ito upang ubusin ang buong Waryong Manor. Makalipas ang ilang mga sandali ay nagawang masunog na ng mga ito ang ilan sa mga kabahayan na nakapalibot sa loob ng Waryong Manor, at nagpatuloy sa mga pagpaslang sa mga tagasunod ng mga ito. Habang pinagmamasdan naman ni Yon Mubak ang mga nangyayari sa paligid, ay naiinis ito dahil sa hindi nito naisip na ang mga martial artist ng Waryong Manor ay ganito lamang kadaling napapatumba. Kaya naman ay kailangan nitong maresolba ang sitwasyon nilang ito sa kahit na anong paraan. Ngunit bigla naman siyang pinigilan ng kanyang bagong asawa, at sinabihan siya na kailangan na nitong utusan ang kanyang mga tagasunod upang magsipag-atrasan na, dahil sa marami pang buhay ang walang awang mapapaslang kung ipagpapatuloy pa nila ang lumaban sa mga ito, at kung sakali ay matapos nilang tumakas dito at magtungo sa lugar kung nasaan ang kanyang mga magulang, ay maari pa silang makapagplano para sa hinaharap. Sa nangyari ay napahinto naman si Yon Mubak sa sinabing ito ng kanyang asawa, kaya naman sa isip nito ay naiinis siya at napapatanong na kung sa ganitong paraan na lamang ba talaga magtatapos ang kanilang Waryong Manor, siya bilang pinuno na walang magawa na kahit na ano sa sitwasyon nilang ito. Kaya naman sa nakikita nitong pagtupok sa mga bahay na nakapalibot sa lugar, ay agad itong nag-utos ng malakas at sinabi na huminto na sa pakikipaglaban ang lahat at umatras na lamang, dahil ngayon ay kailangan na muna nilang isuko ang Waryong Manor. Sa nangyari ay naiinis naman ang mga kapatid nito dahil sa wala silang magawa upang matulungan ang kanilang matandang kapatid sa pagresolba sa sitwasyon. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Kaya naman, kagaya ng kung anong nangyari sa pamilya ng Sword King sa Nangang Clan, ay ang kasaysayan ng Waryong Manor, ay nawala na lamang ng biglaan kasabay ng pagtupok ng apoy sa lugar na ito. Nang bigla naman na nagtanong ang isang tagasunod ng Lunar Fairy sa kanya at sinabi na kung hawayan lamang ba nila na tumakas ang mga iyon ng ganun-ganun na lamang. Masaya naman niyang sinagot ang kanyang tagasunod at sinabi na maari naman nilang kuhanin ang buhay ng mga mahihinang nilalang na kagaya nila anumang oras nila naisin kaya naman ay hindi na ito mahalaga pa, dahil mayroon pa siyang mas importante na nais na gawin sa lugar na ito. At ito ay ang patungkol sa kanyang paghihiganti sa Waryong Swordsman na si Yon Meryong. Matapos ay masaya nitong sinabi na kung alam ba ni Yon Meryong na kung gaano niya katagal na hinintay na dumating ang araw na ito, matapos ay inatake nito ang lugar na kung saan nakalagak ang labi ng kanyang mortal na kaaway noong nakaraang 20 taon na ang nakakalipas. Maya-maya pa ay matagumpay na niyang nakita ito dahil sa nawasak na niya ang mga pader na nagtatagos sa libingan ng dati niyang kaaway. Matapos ay masaya nitong sinabi na kung sa tingin ba niya na ang paghiga lamang sa ilalim ng lugar na kagaya nito ay magagawang tulungan siya na matakasan ang nais nitong paghihiganti, ay nagkakamali ito. Kaya naman matapos na makita kung saan mismo nakalagak ang kanyang mga labi, ay ang kanyang labis na galit sa moonsplitting swordsman na si Yon Meryong, ay nagawa nitong tanggalin ang lahat ng mga labi nito sa kanyang libingan, at nagawang itapon lamang sa isang basurahan. Sa isang naman ay agad na kumalat ang mga balita patungkol sa kung anong naganap sa Waryong Manor at sa ginawang kalapastanganan ng Lunar Fairy sa labi ng dating pinuno ng Waryong Manor na si moonsplitting swordsman Yon Meryong. Sa di kalayuan naman ay naririnig nila Yon Juka at Yanggak ang mga kahindik-hindik na nangyari sa Waryong Manor, kaya naman ay agad na nag-alala dito ang matanda sa ating bida. Sa narinig naman na ito ni Yon Juka ay agad nitong inilapag ng malakas sa lamesa ang kanyang chopstick at huminto sa pagkain, at nagpalabas ng malakas na enerhiya habang nagtatanong na kung sinong lapastangan ang naglakas ng loob na gawin ang bagay na iyon sa labi ng kanyang ama, at kung saan mismo niya ito inilagay. Kaya naman ay agad na napatayo ang ating bida at sinabihan ang mga nag-uusap na kung maari ba nilang sabihin ulit ang kanilang mga pinag-uusapan. Sabi naman nito na mukhang sa tingin niya ay ngayon lamang nito narinig ang patungkol doon, dahil sa ang Yumyong cult ay ang kung ano ang pinag-uusapan ng lahat. Sabi nito sa ating bida na kung ganun ay ipapaliwanag niya ito dito, ang Lunar Fairy na inakala nilang lahat na patay na ay bigla na lang na lumitaw mula sa kung saan, ay nagawang tudukan ang Namgang Clan at nagawang sirain ang buong Waryong Manor.
Ang isa sa top 10 greatest martial masters na si Namgang Bayek ay hanggang ngayon ay hindi pa din natatagpuan, at ang namayapang si Moonsplit ang swordsman ay nagawang itapon ang kanyang mga labi, at sa mga araw na ito ay walang kung sino ang may alam sa kung ano na ang mga sunod na mangyayari. Matapos ay nagtanong naman ang ating bida na kung ang lahat ba ng pamilya ng iyon ay nagawa ng mapaslang sa lugar na iyon, sabi naman ng isa na base sa kung ano ang kanyang narinig ay ang lahat sa kanila ay nagawang makatakas, ngunit ang buong Waryong Manor ay nagawang masira at naabo kaya naman sa tingin niya ay magiging mahirap para sa kanila ang makaahon sa sitwasyon na kanilang kinakaharap. Sa nangyari ay bigla naman na nagalit si Yanggak, at sinabi na sinusumpa niya sa ating bida na babalik sila na bitbit niya ang ulo ng Lunar Fairy. Nang bigla naman siyang tinanong ni Yeonjuka na kung bakit naman niya gagawin ang bagay na iyon, sa nangyari ay bigla naman na natigilan ang matanda at tinanong ang ating bida na kung anong ibig nitong sabihin sa kanyang tanong, dahil sa ang Lunar Fairy ay nakagawa ng hindi maganda laban sa Waryong Manor kaya naman ay kailangan nilang maghiganti sa babaeng iyon. Sa nangyari ay napatanong naman si Yeonjuka na kung may kakilala ba siya sa Waryong Manor. Naagad naman na sinagot ng matanda na wala siyang kakilala o naging malapit sa kahit na sino sa mga iyon. Kaya naman dahil dito ay tinanong siya ng ating bida na kung ganun ay bakit nila kailangan na maghiganti, dahil sa hindi naman mahalaga kung bumagsak sila o hindi, dahil sa nagagalit lamang siya dahil sa ang mga iyon ay inakala niyang mga namatay na bago pa siya magkaroon ng pagkakataon na makuha ang kanyang paghihiganti sa kanyang pamilya. Dagdag pa nito na kahit pa ang bangkay ng kung sino ay nilapastangan o ang kanilang mga pangalan ay nadungisan ay ang lahat ng iyon ay walang halaga sa kanya. Sa isip nito habang naaalala ang kanyang kabataan na ipinagdasal niya noon ang kahit isang sandali ng awa, kahit pa ang kanyang ama ay nasa hindi magandang kalagayan ng mga panahon na iyon, dahil siya pa din ay ang kanyang ama. Dahil kung sakaling makita siya nito sa kanyang kinakaharap na kalagayan sa kamay ng kanyang madrasta, ay umaasa ito na mabibigyan siya nito ng kahit na kaunting sulyap ng pagkaawa. Ngunit nang nilingon siya ng kanyang ama sa isang sandali ng pagkakataon na mayroon siya, ay inasahan niya na maawa sa kaniya ito, ngunit bigla na lang siyang pinagsarahan nito ng kanyang pintuan, kaya naman ay napasabi siya mula ng araw na iyon na ang bagay na pinangarap niya ay isang pagkakamali, dahil sa walang kahit na sino ang nais na makita siya sa kalagayan niyang iyon. Matapos naman na kumain ang dalawa sa isang kainan ay agad naman silang umalis. Sa kanilang paglalakad sa isang syudad ay nagtanong naman ang matanda sa ating bida na kung hindi ba ay kailangan nilang imbestigahan kahit papano ang Yumyung cult. Dahil sa kung ang Namgang Bayek na isa sa mga 10 martial master ay nagawang mapabagsak ay hindi lamang ito isang ordinaryong sitwasyon, dagdag pa nito na bukod doon ay ang Lunar Fairy ay mukhang malaki ang galit sa pamilyang yon, kaya naman ay nag-aalala siya na baka ang galit ng isang iyon ay maaring makaapekto sa kanya at madamay ang ating bida. Sa sinabing ito naman ni Yanggak ay tinanong siya ng ating bida na kung sa tingin ba niya ay magagawa siyang matalo sa isang matandang kagaya ng Lunar Fairy, na hindi naman sinang-ayunan ni Yanggak at sinabi na hindi naman ganon ang nais niyang sabihin sa kanya. Nang bigla naman silang natigilan dahil sa may kung sino ang tumawag sa kanilang dalawa at sinasabi na ang pagpaparehistro ay nasa gawin iyon, at nilinaw kung naparito ba sila dahil sa nais nilang sumali sa Usher Hall. Sabi pa nito na kung isusulat nila dito ang kanilang mga pangalan at maging ang kanilang pamilya ay sasamahan sila nito upang kumpirmahin ang kanilang impormasyon. Sa nangyari ay nagtanong naman dito ang ating bida na kung ano ang sinasabi nito dahil sa napadaan lamang sila sa lugar na ito. Sa nangyari ay nagtanong naman dito ang babae na kung hindi ba sila parte ng Orthodox sect, kaya naman ay agad naman na humingi ng tawad sa kanila ang babae dahil sa kanyang pagkakamali. Nang bigla naman na nagsalita si Yanggak at sinabi na hindi nito maintindihan dahil sa kahit sila ay parte ng Orthodox sect ay bakit naman nila aasahan na sasali sila. Bukod pa doon ay sa tingin niya ay nagawa naman na nilang makakuha ng sapat na mga tauhan, kaya naman ay tinanong niya na kung ano ang rason kung bakit kailangan nila ng madaming mga mandirigma, at mukhang naghahanda sila sa isang digmaan. Sabi niya na ang dahilan ng ito ay dahil sa mga Yumyung cult, ang Nanyang Merchant Union na kamakailan ay kanilang nakatrabaho ay nagawa silang traidorin at nag-umpisa ng makipagtulungan sa Yumyung cult,
at dahil sa ang Yumyung cult ay nag-umpisang gumawa ng lamat sa hindi natitinag na bato na kilala bilang ang Orthodox Alliance ay madaming mga tao ang nagpapatuloy ngayon na sumali sa kanilang puwersa. Sabi ng matanda na ito ay katulad sa sitwasyon kung paanong napalaki ng Green Forest ang kanilang puwersa, na agad naman na sinang-ayunan ng babae. Sabi nito na ang lahat ng mga taong may mga reklamo sa Orthodox Alliance, dagdag pa ng paniniwala na ang Yumyung cult ay ang magiging susunod na malaking puwersa sa Murem ay nagsanhi ng hindi mabilang na mga labanan sa kalupaan. Ang kanilang Asher Hall ay natali din sa isa sa mga labanan na iyon. Sa una ay ito ay naging labanan sa pagitan ng Nanyang Merchant Union at ng kanilang Asher Hall, ngunit sa malalim na pagkakaintindi ay ito ay ang labanan sa pagitan ng Orthodox Alliance at ng mga taga-Yumyung cult, dahil sa nangyaring iyon ay ang kanilang sect ay nagdusa sa mga natamong pinsala sa Yumyung cult kaya naman ay ang ibang puwersa na mayroon ng Orthodox Alliance ay nagtungo sa kanila upang tumulong. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sabi naman dito ni Yanggak na ito pala ang dahilan kung bakit inakala niya na isa sila sa mga taong iyon. Sinang-ayunan naman ito ng babae at sinabi na sila ay kinakabahan dahil sa maaring makatapat nilang muli ang kilalang Yumyung cult. Ngunit nang makita nito ang espada na dala ng kanyang batang kasama ay nakaramdam siya ng kasiyahan dahil sa isa itong master ng martial arts at naparito upang tulungan sila. Dagdag pa nito na masasabi niyang isa itong master dahil sa mga marka sa hawakan at sa lagayan nito ay mula siya sa isang prestelyosong pamilya. Sa isip naman ni Yanggak na ang mga kakayahan ng ating bida ay hindi dapat maliitin, ngunit mukha yatang magandang sandata ang nakuha nito mula sa mga iyon. Kaya naman ay gagamitin niya ang magandang pagkakataon na ito. Matapos ay tinanong naman niya si Yeonjuka na kung ano na ang gagawin nito. Sa nangyari ay nagtataka naman ang ating bida sa nais na ipahiwatig sa kanya ni Yanggak. Sabi nito na sa ganitong sitwasyon ay maari silang makipaglaban kontra sa Yumyung cult sa kanilang gagawing paglalakbay. Kaya naman ay hindi ba mas magandang ideya ang magpanggap na gusto nilang tulungan ang Asher Hall upang sa ganon ay makakuha sila ng ideya patungkol sa kung gaano ba talaga kalakas ang Yumyung cult. Sabi naman ng ating bida na sa tingin niya ay magandang ideya yun dahil sa lagi din naman nilang naririnig ang patungkol sa Yumyung cult kahit saan man sila magpunta. Kaya naman ay agad na tinanong ng ating bida sa babae na kung sakaling makikipaglaban sila sa pangalan ng Asher Hall ay babayaran ba sila ng mga ito. Nagad naman na sinang-ayunan ng babae, sabi pa niya na ito ay nakasalalay depende sa kanilang mga magiging kontribusyon at maari silang makatanggap ng 100 hanggang sa 300 na mun kada araw. Dahil dito ay sinabi ng ating bida na kung ganun ay ilista na niya sila dito. Matapos ay nagpasalamat naman dito ang babae at tinanong ang pagkakakilanlan ng ating bida at kung saang pamilya ito nabibilang. Ngunit matapos naman na magpakilala ang ating bida at sinabi na siya ay si Yeonjuka na nagmula sa Waryong Manor at siya ay ang anak ng Moonsplitting Swordsman ay agad naman na nabigla dito ang babae. Nang bigla naman itong sinabi na ngayon na lamang niya napagtanto ito kung hindi lang dahil sa kulay ng buhok nito. Kaya naman sabi nito na ang anak ng isang Moonsplitting ay isang malaking tulong sa kanila, nang bigla naman na pinahinto ito ng ating bida at sinabi na dahil doon ay kailangan nila siyang bayaran ng isang silver niyang kada araw. Makalipas ang ilang sandali matapos na ibigay ng babae ang impormasyon ng nais na sumali sa kanilang grupo ay nagmamadali naman ang mga kasama nito at nais nilang makita kung sino iyon. Dahil sa ang nais nitong isang silver niyang kada araw ay presyo ng isang bandido at bukod pa doon ay ginamit pa nito ang pangalan ng Waryong Manor. Sabi pa ng isa na kung paanong hindi nila kilala ang direktang anak ng Waryong Manor at alam ng buong luyang na ang mga ito ay umalis na dito dahil sa nangyaring insidente sa kanila, kaya naman ay sabi ng isa na para sa isa nilang kasamahan na si Sojo na nasa ilalim pa ng matinding takot, ay sila na luyang heroes ay kailangan na siguraduhin na ang taong iyon ay hindi na muli pang magpapakita dito. Kaya naman ay nang magawa ng mga ito na makapunta sa lugar ay malakas na sinabi ng isa sa ating bida na agad na itong umalis sa kanilang lugar at tinanong na kung anong lakas ng loob nito na gamitin ang pangalan ng Waryong Manor, kaya naman siya si Son Sangaek ng luyang 5 heroes ay bibigyan siya ng sapat na kaparusahan. Nang bigla naman na napasabi si Yanggak matapos nitong magsalita na masaya siyang makitang muli ang mga pamilyar nilang pagmumuka at agad niyang kinamusta ang mga ito.
Sa nangyari ay gulat na gulat naman sila at napapatanong na kung ano naman ang ginagawa nila sa lugar na ito. Sa nakitang ito ng babae ay nagtataka siya sa mga naging reaksyon ng luyang heroes kaya naman ay tinanong niya sila na kung kilala ba nila ang mga dumating. Sa tanong ng babae ay si Yanggak naman ang sumagot para sa kanila at sinabi na kilalang kilala nila ang isa't isa. Sa nangyari ay nagsalita naman ang ating bida at napasabi na kung ganun ay maging ang 5 luyang heroes ay sasali din sa kanila kaya naman ay kailangan niyang dagdagan ang kanyang naging kondisyon. Sabi nito na bukod sa isang silver niyang kada araw, ay kailangan nilang ibigay sa kanya ang lahat ng mga kabayaran na makukuha ng luyang 5 heroes. Sa sinabing kondisyon naman ng ating bida ay napasabi na lang ang babae na walang dahilan upang tanggapin ng mga ito ang kondisyon na nais niya, ngunit sinabi naman ng luyang 5 heroes na ang sinabi ni Yeonjuka ay sa tingin nila ay isang napakagandang ideya at sumasang-ayon sila dito. Kinabukasan naman, ay sinabi ni Yanggak kay Yeonjuka na base sa kanyang narinig na ang Asher Hall ay aalis upang sabudin na ang Nanyang Merchant. Sabi pa niya na mas mainam na magpahinga habang tumatanggap ng madaming piraso ng mga silver niyang, ngunit nadidismaya siya dahil sa matatapos na ang bagay na ito ngayong araw. Sabi naman dito ng ating bida na para na siyang mamamatay dahil sa labis na pagkainip. At kung alam niya na maghahantay sila ng ganito katagal ay una pa lamang ay hindi na ito pumayag pa na sumali sa kanila. Nang bigla naman niyang tinanong si Yanggak na kung ang Lunar Fairy ba ay magpapakita din sa lugar na iyon. Sabi naman dito ni Yanggak na hindi niya masisigurado ang patungkol doon, ngunit ang Bong Luyang ay hawak-hawak ng puwersa ng Yumyung cult kaya naman ay may posibilidad na kasama ang isang iyon. Nang bigla naman siyang tinanong ng matanda na noong nakaraan ay para itong walang pake sa kanila, ngunit ngayon ay tila yata ay nag-aalala na siya, galit naman na sinagot siya ng ating bida na gaya nga ng sinabi niya ay hindi at wala. At mukha yatang nagiging komportable na siyang sabihin sa kanya ang mga bagay na iyon, kaya naman ay binalaan niya si Yanggak na kung babanggitan niya pa ang patungkol sa paghihiganti ay gugulpihin na niya siya. Sa isip naman ng ating bida na kung mayroon man na may pake siya ay ang labis niyang puot para sa Waryong Manor. At ito ay nagliliyab kumpara sa ginawa ng Lunar Fairy. Subalit sabi niya, ay hindi nito alam kung ano ang nararamdaman niya patungkol sa kanyang ama. Dahil sa may mga sandali na nararamdaman niya na labis ang sama ng loob niya dito dahil sa hindi siya pinansin nito. Ngunit ang pakiramdam na kumukulo sa kaloob-looban niya ay nang malaman niya ang kung ano ang ginawa ng Lunar Fairy sa bangkay niya. At ito ay ang hindi maitatanggi na galit, kaya naman dahil dito ay napapatanong siya na kung bakit siya nakakaramdam ng ganitong emosyon para sa kanyang ama na hindi naman siya binigyan ng pagkakataon na tignan ang kanyang kalagayan noong siya ay bata pa. Kinagabihan naman sa Nanyang Merchant Union Main Entrance, ay malakas na sinasabi ng isa sa mga miyembro ng Asher Hall sa labas. Napakinggan nito ang kanyang sasabihin, sila na mga kinalimutan na ang mga batas ng kalupaan. Dahil hindi lamang sa kumapit ang mga ito sa Yumyung cult ay nagawa din silang insultuhan ng mga ito, at sila na ang Asher Hall, kaya naman sa paggawa ng mga ito, ay upang maparusahan sila at maibigay ang hustisya sa kalupaan, ay ang ilang mga martial artist ng Jiangho ay nagawang magtipon-tipon sa lugar na ito, kaya naman ay inutusan niya ang mga ito na ilabas at tanggapin ang kanilang kaparusahan. Naiinis naman sa loob habang nakasilip ang pinuno ng Nanyang Merchant Union at napapasabi na mukhang nagplano ito kasama ng Orthodox Alliance dahil sa nagdala ito ng napakaraming tao sa kanilang paligid. Kaya naman ay agad nitong tinanong ang isa niyang tagasunod na kung ang puwersa ba ng Yumyung cult ay hindi pa din dumadating, na sinang-ayunan naman nito, at dagdag pa niya na wala din silang impormasyon patungkol sa kanilang pagpunta. Sabi naman ng isa na lalabas sila at makikipaglaban hanggang sa dumating ang mga ito, na sinang-ayunan pa ng isa at sinabi na walang rason upang tagalan ang naririnig nilang mga insulto sa kanilang pagkampi sa Yumyung cult. Ngunit sinabihan naman silang mga tanga ng kanilang pinuno at tinatanong ang mga ito na kung sa tingin ba nila ay talagang makakaya nilang tapatan ang mga ito. Dahil sa ang Orthodox Alliance ay nawala na ang karangalan dahil sa tuloy-tuloy na pagkatalo, kaya naman ay aatake ang mga ito para sa simbolo ng pagkapanalo laban sa Yumyung cult upang magawang mabawi ang kanilang reputasyon, at ang mga nagtipon-tipon sa lugar na ito ay ang mga martial master na nagmula sa iba't ibang mga prestihiyosong mga sect.
Ang ilang mga sect na nagpakita dito ay nagpadala na din ng kanilang mga elder, kaya naman ay tinanong niya ang mga ito na kung sa papaanong paraan nila magagawang labanan ang mga nakapalibot sa kanila, at kapag ang Yumyum cult ay hindi sumali sa labanang ito, ay kakailanganin nilang sumali ulit sa Orthodox Alliance upang manatiling buhay. Nang bigla naman na may dumating at tinatanong ang pinuno ng Nanyang Merchant Union na kung sa ganun ba niya nakikita ang mga maaring mangyari, at mukhang nababaliw na ang kanilang pinuno kung naiisip niya ang bagay na iyon. Matapos ay nagtungo ito sa pinuno ng Nanyang Merchant Union at sinasabihan siya na labis siyang nagagalit sa mga narinig nito sa kanya, ngunit hindi naman ito sinasang-ayunan ang pagiging tuso ng mga lumusab sa kanila, kaya naman ay pinaalalahanan niya ang pinuno na isang pagkakataon lamang ang mayroon sila sa kanilang Yumyum cult. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa nangyari ay agad naman na humingi ng paumanhin ang pinuno ng Nanyang Merchant Union sa dumating at sinasabi na nakagawa siya ng isang matinding pagkakamali, kaya naman ay sinabi na lang nito na kalimutan na niya ang mga nasabi niyang kalapastanganan, ngunit sabi naman ng dumating na mukhang marami siyang nakikitang mga miyembro ng Orthodox sect na nagtitipon sa labas ng lugar na ito. Sinang-ayunan naman ito ng pinuno ngunit sabi nito na hindi siya sigurado kung wala talagang balak ang mga nasa labas na magsagawa ng malawakang digmaan laban sa kanila, kaya naman ay tinanong niya ang dumating na kung hindi naman siguro siya nagtungo dito nang siya lamang mag-isa. Ngunit masaya naman na sinabi sa kaniya nito na itigil na niya ang walang kwenta niyang mga sinasabi at buksan na lang nito ang pintuan. Sa nangyari ay agad naman na sinunod ng mga ito ang sinasabi ng dumating, kaya naman ay sinabihan ng pinuno na magsipaghanda na ang kanyang mga taga-sunod. Kaya naman nang buksan na ng mga ito ang pintuan, ay gulat naman ang mga nag-aabang sa labas. Dahil sa ang kasama ng pinuno ng Nanyang Merchant Union ay ang Black Shadow Corps, kaya naman dahil dito ay napasabi ang isa na hindi siya makapaniwala dito, dahil sa ang Yumyum cult ay nagpadala na ng kanilang mga puwersa dito, ngunit pinapakalma naman siya ng kasamahan nito at sinabi na marami silang bilang ng mga master na nagmula sa prestigyosong mga sect ng Orthodox Alliance na nasa kanilang panig. Nang bigla naman na mayabang na tinanong ng pinuno ng Nanyang Merchant Union ang mga ito na kung anong ibig nilang sabihin sa sinabi nilang pagtanggap sa kaparusahan, dagdag pa nito na sisihin nila ang kanilang mga sarili sa pagiging walang kwenta kumpara sa lakas na mayroon ng Yumyum cult. Sabi naman ng pinuno ng Asher Hall dito na kung nakakalimutan na ba niya ang mga panahon na lumuluhod sila sa kanila sa Asher Hall at nagmamakaawa para sa kanilang serbisyo, at ang kabayaran sa pag-iinsulto sa kanila ay hindi magiging maliit kaya naman ay sinabihan niya ito na ihanda na nila ang kanilang mga sarili. Nang bigla naman na may nagsalita sa tabi ng pinuno ng Nanyang Merchant Union at sinasabihan siya na di na nito pa kayang maghintay sa pag-iingay nilang dalawa, at kung naparito sila para sa pakikipaglaban ay bakit hindi na lang nila gawin ito at kung bakit kailangan pa nilang mag-usap. Dagdag pa nito na ang mga bastardong miyembro ng Orthodox Alliance na ito ay hindi nararapat na pakitunguhan sa pamamagitan lamang ng mga salita, dahil kapag ipinakita sa kanila ang diferensya sa lakas, ay hindi na nila papaniniwalaan ang kanilang mga sarili na mas malakas gaya ng dati. Kaya naman ay agad na itong sumugod at sinabi na siya ay ang Strength Demon, isa sa 12 demonic soldier ng Yumyum cult ay uubusin silang lahat. Kaya naman ay masaya nitong tinanong ang lahat na kung sino sa kanila ang may lakas na maunang labanan siya. Sa nangyari ay naiinis ang isa sa Asher Hall at napapasabi na nagpadala pa talaga ang Yumyum cult ng isa sa 12 demonic soldier nila, nang bigla naman na may 3 mandirigma ang naglakas ng loob upang harangin ang papasugod na Strength Demon. Kaya naman sa nangyari ay napangiti naman dito ang pinuno ng Asher Hall at napapasabi na ito ay ang mga elders na nagmula sa Great Nature Sect, Seven Sons Sect, at sa Eight Immortal Sect. Nang bigla naman na nagtanong ang isa na kung ang sinabi ba niyang pagkakakilanlan niya ay siya ay ang Strength Demon, at mukha yatang labis itong nagsasaya. Kaya naman sabi nito na gagamitin niya ang buhay nito upang pawiin ang mga kaluluwa ng kanilang mga kasamahang namatay sa kamay nila. Kaya naman ay tanggapin na nito ang kanyang kamatayan. Sabi naman dito ng Strength Demon na natatandaan niya siya, at siya ay isang elder na mula sa mga tanga noon, kaya naman ay hindi na nila pa kailangan na mapunta sa ganon,
dahil sa ihahatid na niya sila lahat sa kabilang buhay upang samahan nila ang mga kasamahan nilang nauna na. Matapos naman na matagumpay na masalaw ng isang elder ang atake ng Strength Demon ay tinanong naman niya siya na kung inaasahan ba nito na mapapatamba siya sa pamamagitan lamang ng simpleng pag-atake. Sabi naman dito ng Strength Demon na hindi pa naman siya gumagamit ng kanyang chi ngunit ngayon ay nagdidiwang na siya matapos na masalag ang kanyang unang normal na pag-atake. Nang bigla naman na nawasak ang espada nito, upang magresulta sa pagkakatamo ng pinsala ng isang elder, sa nakitang ito naman ng isa, ay galit na galit itong sinabihan ang Strength Demon na papaslangan niya siya, ngunit bago pa siya makagawa ng pagkilos ay agad naman na siyang nakatikim ng pag-atake sa kanya. Kaya naman sinabihan niya ito na gaya nga ng kanyang sinasabi ay tumigil na sila sa pagsasalita, at gumawa na lang ng kung ano. Matapos ay agad naman niyang tinanong ang kasunod, sa nangyari ay bigla naman na natigilan dito ang matanda. Sa isip nito na hindi niya inaakala na ang isa lamang sa 12 demon soldier ay nagtataglay na ng ganitong klase ng lakas. Sa napansin naman na ito ng Strength Demon ay labis siyang nasiyahan dahil sa ito ay ang ekspresyon na nais niyang makita sa kanila, at sinabi na ang muka ng isang biktima na hinuhuli ang nababagay para sa kanya. Nang bigla naman na nagsalita ang ating bida na kung sa tingin ba niya ay ganun ang nababagay para sa matandang iyon. Matapos ay agad naman niyang natikman ang malakas na sipa ni Yonjuka sa kanyang muka, upang magsanhi sa pagkakatalsik nito, upang magresulta sa malakas na pagkakasabog sa di kalayuan. Sa nangyari ay bigla naman na nag-alala ang Black Shadow Corps sa pagkakakita nilang pagkakatalsik ng kanilang Strength Demon at tinatanong kung ayos lamang ba ito. Hindi naman makapaniwala ang matandang elder sa nasaksihan niyang ginawa ng ating bida, dahil sa taglay na bilis na meron ang isang iyon ay hindi man lamang siya nagawang maramdaman ng isang Strength Demon, kaya naman ay napapatanong siya na kung sino ba itong binatang nasa kanyang harapan. Nang bigla naman na nagsalita ang Strength Demon at sinabi na inakala niya na silang lahat ay sisiw lamang para sa kanya, ngunit ngayon ay nakita na niya na ang isa sa mga ito ay alam ang kanyang mga gamit, kaya naman ay tinignan nito ang ating bida ng nakakaloko habang tinatanong kung siya ba ang kanyang tinutukoy. Ngunit sinabihan naman siya ng ating bida na wala na siyang pake-alam para sa bagay na iyon dahil sa may nais lamang itong tanungin sa kanya, na kung ang babaeng kilala sa tawag na Lunar Fairy ay nasa lugar din ba na ito.